Suching yan. Tama ba? Ikaw 5 talampakan lang ang taas. Mas mataas pa ang IQ ko dyan. Sa hinaharap kapag pinakasalan kita at nagkaanak tayo, yung mga genes na yun. Hindi yun ang klaseng genes na gusto kong maipasa sa anak kong lalaki. Buti na lang mayaman pamilya mo. Kung hindi, ang katulad mo. Kapag naglalakad sa kalye, hindi kita lilingon pangalawang beses kung magkasalubong tayo. Mr. Zhao, ikaw ba, nakainom ka ba ng pakain? Ano? O baka naman nag-away ka sa isang baboy para dito? Hoy, may health inspection seal ka ba? Nakatatak ba? Kapag mag-isa ka, nagpapagulong-gulong ka ba sa sahig? Ikaw, anong gusto mong sabihin? Ang taba sa mukha mo, mas makapal pa kaysa sa net worth mo. Ang mga mata mo, lumulutang sa sebo, halos hindi na makagalaw. Sa mukha mong yan, akala mo karapat-dapat kang humusga sa akin. At gusto mo pa ng parte sa negosyo ng pamilya ko? Makinig ka, kahit gaano ako kaiksi, nasa likod ko ang yaman ng pamilyang Su. Maraming lalaki ang magpapakumbaba para sa akin. Ikaw, Tama? Ang pagkain ngayong araw na to, ako ang bahala. Pagkatapos ng lahat, nagkakahalaga ang pagpapakain ng baboy. ikaw! Nabigo ka na naman? Ang tatay ko, siguro nakahanap lang ng baboy na to sa kung saang sakahan. Nakakadiri. Mr. Liu, narinig ko nakakuha ka lang ng prime lot na yon sa CBD, isang tunay na kayamanan at ngayon ay kaarawan mo pa. Dobleng pagdiriwang, ako ang magtataas ng baso. Tapos na tayo. Roxy, kaarawan ni Mr. Lu ngayon. Nandito ang lahat. Huwag kang mag-ingay. Lucian, kung mahal mo talaga ako, tanggapin mo ako ng walang kondisyon. Ito na ang ikasandaan. Lucian, kung hahabulin mo ako ng 100 beses, saka kita pakakasalan. Mr. Lu, papaayos ko ito. Huwag mo nang pakialaman. Maninigarilyo muna ako. Mr. Lu, hindi mo dapat ganyanin ang isang babae. Sa lahat ng mga taong ito, ilan na bang deal ang nasira ng nobya mo para sa'yo? Bukod pa riyan, isang lalaki sa posisyon mo ay maaaring magkaroon ng kahit anong babae. Bakit mo ito tinitiis? Ang ikasandaan. Lahat ng pasensya ko sa kanya sa paglipas ng mga taon. Ang nakuha ko lang ay ang kanyang pagkakagulo kung kailan niya gusto. Ang kanyang makasarili at pabiglang pag-uugali. Siguro panahon na para tapusin ito. Ano, interesado? Yung lalaking yun, siya ang sikat na iceberg ng Haicheng. Nireject ng nobya niya 79 na beses at tapat pa rin siya. Kanina lang ay ang ikasandaan. Grabe. Kaya hayaan mo ako, isang anghel na nahulog mula sa langit, ang magligtas sa kanya. Gino, gusto mo ba magbukas ako ng bote ng wine para sa'yo? Bagong dating lang ito, napakagandang vintage. Hindi. Hindi mo kailangan ng wine, pero sa tingin ko may isang bagay na siguradong kailangan mo. Special na formula. Pumipigil sa pagdurugo at nakakabawas ng pamamaga. Hayaan mo, ako ang maglalagay para sa'yo. Hindi ko maabot. Ayan. Ginoong Lu, maligayang kaarawan. Hindi na ako makakaabala pa.
Ginoong Lu. Sino iyon? Matapang ang babae. Sino siya para mapayuko ang ating Ginoong Lu? Hindi pa ako nakakita ng hostess na ganito. May lakas ng loob siya. Ginoong Lu, bakit hindi subukan? Ang ganitong klaseng babae ay masunurin at hindi maingay. Imbestigahan mo siya para sa akin. Tayo na maghiwalay. Roxy, kaarawan ng Ginoong Lu ngayon. Nandito lahat, huwag mo gawin ito. Lucian, kung talagang mahal mo ako, dapat tanggap mo ako ng walang kondisyon. 100 beses. Lucian, kung hahabulin mo ako ng 100 beses, pakakasal ako sa iyo. Kung walang problema, dalhin mo siya sa akin. Opo, Ginoong Lu. Miss Sue, sa kasalukuyan, naghahanap ako ng relasyon na mabilis at may respeto sa hangganan. Akala ko dati napakarating ako. Dahil hindi na tayo makikita pa. Sino ang mag-aakala? Miss Sue, Ginoong Lu, gusto mo ba gawin akong mistress? hindi ko ibig sabihin na maliitin ka. Kung ayaw mo, maaari kang umalis anumang oras. Gusto, syempre gusto ko. Para makasama ka, gagawin ko ang lahat. Ginoong Lu, malamig ka. Paano kung ako ang magpapainit sa'yo? Ginoong Lu, pwede ka pang magbago ng isip. Pwede ka pang bumalik sa ex mo. Hoy, Lolo. Yung ex mo, parang hinahanap ka. Maligo ka na. Baka ka magkasakit. Ginoong Lu, Madalas akong busy, kaya hindi ako masyadong makakasama sa'yo. Ikaw at ang pamilya mo ay pwedeng lumapit sa akin para sa anumang kailangan sa pang-araw-araw ninyong buhay o kaya sa sekretarya ko, si Lynn. Ang password ay 6 na 8. Ito ang ilang mga aktibidad na baka gusto mo. Pwede kang sumali sa alinman dyan. Ginoong Lu, parati mo akong binibigyan ng pakiramdam na ikay nakikipag-usap sa isang principal ng paaralan. Ikebana, tea ceremony, baking, pagsakay sa kabayo. Ginoong Lu, sinusubukan mo bang gawing hostess na isang tunay na socialite? Hindi ako masyadong pamilyar sa mga gusto ng mga kabataan. Pinagawa ko kay Secretary Lynn ang mga ito. Para ito sa pagpapabuti ng sarili. Ligtas na mga pagpipilian ang mga ito. Opo, Ginoong Lu. Papasok na ako sa trabaho. Kung may kailangan ka, pwede kang mag-message sa akin.
Sige. Good morning, kiss. Girl, ang bilis mo. Nagsasama na kayo sa iisang bubong? Kailangan kitang pasalamatan sa malaking tulong. Huwag kang mag-alala. Sa akin, walang makakatuklas sa pagkatao mo bilang tagapagmana ng pamilyang Su. Ang balita na nasa Haicheng ka ay hindi aabot sa tenga ng tatay mo. Ano pa bang pagpipilian ng meron ako? Nakita ko ang unang pag-ibig ko. Hindi na ako babalik para sa isang arranged marriage. Hoy. Pag-usapan nga natin kapag ang lalaki ay lampas 25, parang 65 na rin siya. Si Lucian, magaling ba siya? Magaling? Hindi ko alam kung paano siya i-rate. Pero ang kanyang mga ari-arian ay medyo kahanga-hanga. Ang galing mo talaga. Sa lahat ng mga taong ito, hindi ko pa nakita si Lucian na manligaw sa ibang babae. Talagang nahuli mo siya. Oo, tama. Sa ngayon, baka wala akong masyadong oras. Para tingnan ang bagong vintage shop ko sa mall. Kung may oras ka, kailangan mong bantayan ito para sa akin. Sige, ako na ang bahala. Ginong Lu, uuwi ka ba para sa hapunan mamaya? Kumusta? Chef Michelle, pumunta ka sa Haicheng sa loob ng 2 oras. Gusto kong kainin ang luto mo. Jilu, uuwi ka ba para sa hapunan ngayong gabi? Unang beses ko lang makilala si Jilu. Nag-away kayo ni Bibay? Pero ang saya-saya mo ngayon. Lolo, ikaw, dating kasintahan parang hinahanap ka. Kalihimlin, tanong ko lang. Ano ibig sabihin ng lolo? Kasi ngayon ang mga kabataan ginagamit ito online bilang isang karaniwang pang-araw-araw na termino. Ang lolo ay karaniwang tumutukoy sa mga matatandang lalaki o mga lalaking ang ugali ay medyo bastos. Ganun ba? Ang lakas ng loob niya. Siya, Hindi na bale. Ano ang schedule natin ngayong araw? Kanselahin ang engagement mamayang gabi. Nandyan ka na? Halika na, handa na ang hapunan. 10 taon kaming magkasama, pero ni minsan ay hindi ako nilutuan ni Bay Roxy. Lucien, kailan kaya ako makakakain ng ganyan kaganda? Malapit na. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Ang mga putaheng ito, ikaw ba ang gumawa ng lahat? Bawat isang putahe, ako mismo ang naglagay ng huling ayos. Kaya, technically, pwede mong sabihin na ako ang gumawa. Ang paraan ng pag-aayos ng mga ito ay napaka-espesyal. Ano ang espesyal dito? Kamukha ito ng istilong lagda ni Chef Michelle. Isa siya sa mga nangungunang Michelin-starred chef sa mundo. Napakahirap makatikim ng kanyang mga luto. Kilala mo siya? Ay nako, si Lucian ay nakakain na pala ng pagkain ni Chef Michelle? Sa totoo lang, kaibigan ko ang nagturo sa akin kung paano mag-ayos ng ganito. Sabi niya nakakatulong ito para ipakita ang iyong panlasa. Mahilig ka pala sa pagluluto? Ha? Kung interesado ka, pwede kitang ipasok sa ilang klase sa pagluluto. Jilu, kumain ka muna. Huwag mo nang isipin na ipapasok mo ako sa mga klase. Ilang dekada na akong nag-aaral. Ito, buksan mo. Akin na. Ako na ang magpapaliwanag sa kanya.
Lucian, sobrang dami kong nainom. Nasa muse ako, kailangan mong sunduin ako. Ako? Hello? Si Lucian pala ang nagpatong ng telepono sa akin. Nag-aarte na ba siya sa akin? Mukhang kailangan kong humanap ng paraan para mapansin niya ako. Waiter! Buksan mo lahat ng pinakamahal mong bote ngayon din. Lagi naman siyang nag-aalala sa akin. Kapag nalaman niyang uminom ako ng ganito, karami ng sabay-sabay, tiyak na mababahala siya. Honey, huwag kang umalis. Jilu, nag-impake ako ng hapunan ngayon. Kaya para sa midnight snack, responsibilidad mo na yon, di ba? 10 taon na akong nagtatrabaho para kay Jilu. Ito ang unang beses na nahuli ko siya. Jilu, madalas na nagiinuman si Bibibay nitong mga nakaraang araw na ipadala na ang mga bill sa accounting. Napakalaki ng mga halaga. Ipagbigay alam sa bangko na i-freeze ang kanyang supplementary card. Opo, Jilu. Ngayong araw, walang aalis sa inyo. Mananatili kayo't inom kasama ko ng 2 araw at gabi ng tuloy-tuloy. Tagay? Alam ko na. Hindi mo ako kayang tiisin. Ano? Sino yon? Bibibay. Di ba pwedeng magpahinga ang mga tao sa umaga? Ikaw, sino ka? Anong ginagawa mo rito? Kasintahan ako ni Shian. Saan pa ba ako pupunta? Miss, hindi ba pakiramdam mo ang tanong mong yan ay medyo tanga? Ikaw ang dahilan, di ba? Hindi naman siya ganito dati sa akin. Ikaw ang nagpabago sa kanya. Kaya pala ipinagkait niya ang credit card ko. Alam ko na, hindi niya kayang pakawalan ako. Ano? Si Lucian ba talaga ang nagpahinto ng card ko? Kumusta? Pakiusap, pwede bang? Bayaran muna ninyo ang bill. Ang kabuuan ay 840,000. 840,000? Ikaw! Mga kaibigan, sagutin niyo muna para sa akin. Hahanapin ko si Lucian mamaya at papadalhan niya kayo ng pera. Magbabayad siya sa inyo. Maayos naman ang lahat, pero ikaw, nakipaghiwalay ka pa kay Lucian. Kung hindi ka naging kasama niya noon pa, hindi naman mapupunta sa'yo ang pwesto sa tabi niya. Magpatuloy ka lang sa paggulo. Kapag dumating ang panahon, kung talagang tuluyan ka niyang iiwan, tingnan natin kung ano ang gagawin mo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Ito ay pagsubok ko sa kanya. 79 na beses ko nang iniwan si Lucian pero hindi pa rin siya sumusuko sa akin. Iyon ang patunay na mahal niya ako. Ang samahan naming dalawa ay mas matibay kaysa sa iniisip mo. Sinabi sa akin ng tatay ko na dapat akong makisama ng maayos kay Byro Roxy. Ngayon ang tamang panahon para lumapit ako sa kanya. Roxy, gamsin mo ang card ko. Huwag kang mag-alala, Zixwan. Hahanapin ko si Lucian mamaya at papadalhan niya kayo ng pera. Sige. I-charge mo na. Ikaw, gumamit ka talaga ng ganyang nakakadiring paraan para sirain siya. Byrowaxy, tumatanda ka na ba? At nagiging tanga? Sapat na ang wala kang dating pero isusuot ko ang gusto ko. Ano? Huwag mong sabihin na ganyan ka talaga ka-boring? Ano ba ang alam mo? Ang meron kami ay tunay na pag-ibig. Hindi namin kailangan ng lahat ng mga pakitang tao na yan. Sinabi ni Lucian na babalik siya sandali kaninang umaga. Sa oras na yon, dapat malapit na siyang dumating. Miss, hindi mo alam kung paano pahalagahan ang isang mabuting lalaki. Huwag kang makialam sa pagkuha ko ng pwesto mo. Isipin mo, si Mr. Lu ay nagtatrabaho ng husto sa labas. At pagbalik niya, kailangan niyang makita ang masungit mong mukha. Nakakalungkot. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Siguro artista ka na inupahan ni Lucian para guluhin ako. Nagsasabi ka ng katarantaduhan. Ang daldal mo. Papagalitan kita.
Gusto mo akong pagalitan? Hindi pa oras para dyan. Ngayon, oras na. Ay! Miss Bai, alam kong hindi mo ako gusto, pero ikaw at si Mr. Lu ay hiwalay na. Ang meron kami ay isang wastong relasyon. Bakit mo ako sinuntok? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Nagkukunwari lang si Xian. Hindi ko siya sinaktan. Siya ang unang ng away. Bye, Roxy. Ang ibig mong sabihin, hindi mo siya sinaktan, mukha niya ang sumalpok sa kamay mo, ganun ba? Nang pumasok ako, nakita ko ang lahat ng basurang gamit niya. Napakawalang hiya. Mr. Lu, alam kong masama ang tiyan mo kaya nag-aaral lang ako ng mga recipe. Paano naging basura ang isang recipe? Tumahimik ka. Xian, sabihin mo sa akin ng totoo, artista ba itong hinayre mo para lang galitin ako? Magpaliwanag ka ngayon din at agad kitang patatawarin. Hindi. Sige, Lucian, talagang umabot ka na sa puntong to. Ganito lang ba ang pagmamahal mo sa akin? Nagkamali ako sa'yo. Ayaw na kitang makita ulit! Kung aalis ako tulad ng dati, tiyak na tatawagan niya ako. Teka, Baka hindi pa siya nakaka-move on sa kanya? pirmahan mo ang dokumentong ito. Ipapahayag ko mamaya na naghiwalay na tayo. Ano ang sinabi mo? Lucian, seryoso ka ba dito? 10 taon na tayong magkasama at gusto mo ngang makipaghiwalay sa akin? Hindi na mababawi ang nangyari. Ikaw ang unang nagmungkahi ng hiwalayan. Sa pagitan natin, dapat matagal na itong natapos. Pirmahan mo. Hindi, ginagawa niya lang to para galitin ako. Taktika yan para saktan ako. Hindi ako pwedeng umurong. Hindi ko pwedeng ipahalata na hindi ako mabubuhay nang wala siya. Sige, pipirmahan ko. Lucian, huwag kang magsisi. Ayos ka lang ba? Sa lahat ng mga taon, ganito ba lagi ang trato niya sa'yo? Kung may ganyang sitwasyon ulit, tawagan mo agad ako. Huwag mong hayaang masaktan ang sarili mo. Ang basurang gamit na sinasabi niya ay ito. Tama po, Ginong Lu. Gusto mo bang subukan? Parang naaalala ko kanina mo lang sinasabi sa akin na nag-aaral ka ng mga recipe ng pagkain. Tama. Pinag-aaralan ko lahat ng mga recipe na ito at napagtanto kong ako pala ang pinakamasarap na ulam para sa'yo. May mahalagang meeting ako mamaya sa isang kliyente. Bumalik lang ako para magpalit ng kurbata. Bagay sa'yo ito. Ginong Lu, ibaba mo ng kaunti ang ulo mo. Dapat mag-isa mong alamin kung paano gawin ito. Lucian, bakit ang bata-bata mo? Bakit ka nakatayo ng tuwid na tuwid? Sige, ikaw na ang magtali. Ito ang parusa mo. Anong parusa? Dahil tinawag mo akong matanda. Ikaw, nagtatampo ka? Oo, nagtatampo talaga ako. Ipapagawa ko na lang ito sa iyo, Binibining Sue. Anong klaseng okasyon? Angkop sa anong material at anong kulay ng suit? Ang ipapares sa anong kurbata at cufflinks, may mga patakaran ang lahat. May kikitain kang kliyente ngayon, kaya ang charcoal gray suit na ito na ipinares sa kurbatang ito ay sakto lang. Kumusta? Ang ganda. Ay, oo nga pala, marami rin akong binili para sa'yo. Pwede mong isuot ang cashmere sweater na ito kapag nag-overtime ka. At itong polo shirt ay para sa mga social gathering. Kung suit ang isusuot mo sa lahat ng okasyon, mukha kang masyadong formal, hindi maganda yon para makisalamuha. Naalala ko nung kolehiyo, hindi ka naman nag-enroll sa kursong ganito.
Mga kurso sa kolehiyo hindi naman nagtuturo ng ganitong bagay, syempre. Lahat ng ito ay itinuro sa akin ni Guro Elizabeth. Elizabeth? Oo, alam mo yung dalubhasa sa pagtuturo ng aristokratikong asal. Sikat na sikat siya. Ay nako, nasabi ko, hindi naman niya mahuhulaan ang totoo kong pagkatao, di ba? Iyon, natutunan ko yon sa mga video niya. Hindi mo alam kung gaano kahirap para sa akin, isang pekeng socialite, na matutunan ang lahat ng ito. Marami ka nang natutunan, kahanga-hanga. Pero lahat ng ito ay binili gamit ang pera mo. Hindi ka pwedeng magreklamo sa nagastos ko. Huwag mong isipin ang pera. Ayos lang. Pumili ka ng gusto mo? Sige. Ginoong Lou, malalate ka na. Umalis ka na. Ginoong Lou, huwag kang masyadong magpakapagod ngayon. Ang galing ng amo. Libre ako ngayon. Tamang-tama para tingnan ng W. At makita kong may para kay Lucian. Patingin nga nito. Maganda ang panlasa mo, miss. Ito ay isa sa aming signature pieces. Mula pa noong ika-19 na siglo, European royalty. Walang katulad. Tingnan mo kung sino ang nandito. Isang hostess na tulad mo marunong sa Antigo? Ate Roxy, ang ibang tao kahit magsuot ng damit ng hari, hindi naman bagay. Ang lugar na tulad nito ay hindi para sa kahit sino ang basta-basta na lang pumasok. Ang mga cufflink na ito, una kong nakita. Ang pagtingin mo ay hindi ibig sabihin na sa'yo na. Kaya mo ba talagang bilhin yan? Sasabihin ko sa'yo ngayon, kahit ano ang tingnan mo, ako ang bibili niyan. Talaga ba? Ayaw ko na ng mga cufflinks na ito. Itong set, at ito rin. Ibigay mo lahat sa akin. Akin na lahat. Ipak mo lahat para sa akin. Ayaw ko rin nito. Miss Bai, ang mga card mo, hindi ba lahat yan ay na-freeze? Saan ka kumuha ng pera para mag-asta ng mayaman? Ikaw? 6-1, pwede mo bang bayaran muna ito? Kapag nag-ayos na kami ni Shian, babayaran kita ng doble. Sige, Ma'am, ang kabuuan ng lahat ng ito ay 1,280,000. i-charge mo. Dalhan mo ako ng ilan pang mga karibal sa pag-ibig. Lahat sila ay cash cows. Nakikita mo, hindi mo ako kayang kalabanin. Isa ka lang na actress na inupahan ni Lucian para panibugin ako. Malaman mo ang iyong lugar. Itago mo ang mga cheap tricks sa iyong sarili. 10 taon na kaming magkasama. Maliban sa akin, hindi siya nakahawak ng iba maliban sa akin. Ay, muntik ko nang makalimutan. Pumunta ako dito ngayon para bumili ng ibang bagay. Excuse me. Mangyaring maghanda ng ilang set. Ng damit para sa lalaki na sukat 95, 66, 97. Ikaw? Paano mo nalaman ang mga sukat ni Lucian? Hindi lang ang kanyang mga sukat. Mayroon pang ibang mas tiyak na mga dimension. Gusto mong malaman? Ako ang nagsukat sa kanya mismo. Ikaw? Saan ang galing ang asong itong may rabies? Kung kani-kanino kumakagat. Sino ka? Anong karapatan mong makialam sa negosyo ko? Chingyan, suntukin mo siya. Ikaw? Ang lakas ng loob mong manuntok sa akin? Sasampalin kita kung gusto ko. Kailangan ba ng espesyal na okasyon? Isa ka lang hostess. Kaibigan ng isang hostess. Anong karapatan mong magmalaki sa harap ko? Nasaan ang tagapamahala? Pakikuha mo ang tagapamahala ngayon din. Tagapamahala. Naaalala ko ang mga requirements mo. Kailangan ng mga customer na may assets na nagkakahalaga ng 10 milyon. Ang dalawang ito, walang karapatan na gumastos dito sa W. Palayasin silang dalawa! Amo, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Nandito na ang amo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tagapamahala, baguhan lang po ako dito. Ako, hindi ko pa po nakikita ang amo dati. Paano siya pwedeng maging amo mo? Imposible.
Isa lang siyang peke na socialite hostess. Tagapamahala ang dalawang babaeng ito. Tagapamahala. Alin sa inyo? Ang amo dito? Ito. Ito ang amo ninyo. O, ito ang amo namin. Amo, ang pagsasanay ko sa mga empleyado ay hindi sapat. Kasalanan ko. Mag-improve ka na lang sa susunod. Ngayon alisin ninyo ang dalawang babaeng mapanggulo na ito dito. Oo. Tara na kayong dalawa. Ang may-ari ng W hindi maaaring isang babaeng napakabata. Roxy. Naalala ko lang. Mukhang si Song Ana ng babaeng iyon. Song Anan? Mula sa 4 na dakilang pamilya, ang tagapagmana ng pamilyang Song Anan. Hindi siya magpapakababa para dumalo sa ating mga pagdiriwang. Paano siya maaaring maging kaibigan ng isang hostess? Teka, may mali. Isang ordinaryong hostess hindi maaaring maging kaibigan ni Song Anan. Siguro siya ay ipinadala ng pamilyang Song bilang isang espiyang corporate para sa Lu Group. Kasabot siya ni Song Anan. Hahanapin ko si Lucian ngayon din at ilalantad ko kung sino talaga siya. Ginangbay, may ginagawa po si Presidente Lu. Umalis ka sa harap ko? Nababaliw na talaga siya. Lucian, niloloko ka ni Suching yan? Nandito siya para saktan ka. Ipinadala siya ng pamilya Song sa Lu Corporation bilang espiya ng kumpanya. Nagtutulungan sila ni Song Anan. Tapos ka na. Ano ba yung ugali mo? Una sa lahat, Ginangbay, hiwalay na tayo. Ang Diyos sa lipo at dahil si mga basa ni Jinang Su ay wala ka ng pakialam doon. Pangalawa, si Shaolin ay sekretaryo ko. Igalang mo siya. Sekretaryo Lin, pakiusap, samahan mo palabas ng gusali ang taong to agad-agad. Mula ngayon, kung walang appointment sa akin, ipinagbabawal siyang pumasok sa Lu Corporation. Ikaw, Lucian? Nag-alala ako sa'yo? Ganito lang ang trato mo sa akin? Magsisisi ka sa ginawa mo. Kalihim Lin, anong nangyayari? Ginoong Lu. Ang sinabi ni Binibining Bai ay bahagyang totoo. Si Binibining Su at ang kanyang ay nagkaroon ng alitan dahil sa isang cufflink sa isang flagship store na tinatawag na W. Nang binabastos si Binibining Su, si Binibining Song ang umawat upang tumulong. Silang dalawa ay nagsimulang tawagan ang isa't isa na magkapatid. Gayunpaman, kamakailan, ang Lu Group at ang Song Group ay talagang nagkakompetensya. Bumalik ka na. Gusto mo bang isuot ang damit na pinili ko para sa'yo? Ano ang relasyon mo kay Song Anan? Ano? Ikaw at si Song Anan, ano ang relasyon ninyo? Si Song Anan. Ginoong Song? Siguro masasabi mong magkaibigan kami. Dati akong nagtatrabaho ng part-time na nagbebenta ng inumin sa kanyang bar. Doon talaga kung saan kami unang nagkita. Dinadala ko ang mga customer at binibigyan niya ako ng komisyon. Alam niyang hindi mayaman ang pamilya ko, kaya inaalagaan niya ako. Sa paglipas ng panahon, naging malapit lang talaga kami. Ganun ba? Tama. Talaga, plano kong pumunta sa tindahan niya ngayon para bumili. Gusto kong pasalamatan siya sa pag-aalaga niya sa akin noon. Tama. Tingnan mo, ito ang mga cufflink na pinili ko para sa'yo nung nandoon ako. Para sa'yo. Lahat para dito? Nagkaroon ka ng alitan sa Buy Roxy sa W ko ngayon. Paano mo nalaman? Sekretaryo Lin ang nagsabi sa'yo, di ba? Hindi ko sinasadya na magsimula ng anuman. Talaga, akala ko ang mga cufflink na ito ay bagay na bagay sa iyong black suit. Sinadyang kunin niya ang mga ito sa akin. Pasensya na. Ginawa niya yon para sa akin. Kaya nga nagkaroon siya ng alitan. Hindi ko sinisisi ka. Ang mga cufflink na pinili mo ay talagang maganda. Mayroon din akong pasalubong para sa iyo. Maaari mong kunin ang lahat. Mr. Lu, ang pasalubong mo ay sobrang fashionable. Pagdating sa mga regalo, kami mga kabataan ngayon, hindi na talaga yon uso ngayon. Sa tingin ko, ang ginto ang universal na pera.
Nagbibigay ito ng pinakamalaking pakiramdam ng seguridad. Pakiramdam ng seguridad? Ginoong Lu, sa tingin ko sa mundong ito, may bagay na mas mataas ang antas ng seguridad kaysa sa ginto. Ano? Iyon ay ikaw. Ginoong Lu, nag-imbestiga na ako. Nagpunta pa ako sa Muse at nagtanong sa ilang mga kliyente. Gaya ng sinabi ni Miss Sue, si Miss Sue, sa nakalipas na mga taon, ang buhay niya ay medyo simple lang. Walang hindi pangkaraniwang transaksyong pinansyal. Maliban kay Miss Song, at sa Song Group, walang record ng anumang ibang contact. Ito ay para sa charity gala ngayong gabi. Si Madam Claire ay dadalo rin. Naintindihan ko. Dalin mo muna ako para sunduin si Miss Sue. Susunduin mo si Miss Sue? Sa pagkakaintindi ko sa handaan ngayong gabi, ang mga panauhin ay magdadala ng kanilang mga asawa. Kung si Miss Sue ang sasama, hindi kaya ito ay medyo hindi angkop? Nakuha ko. Walang angkop o hindi angkop na bagay. Kunin mo para sa akin ang isang set ng haute couture gown at alahas. Dadalhin ko siya para lumawak ang kanyang pananaw. Oh, umangat si Miss Sue. Mula sa pagiging isang babaeng inalagaan ng napakabilis, kahanga-hanga ang kanyang mga pamamaraan. Bakit ka bumalik ng maaga ngayong araw? May handaan ngayong gabi. Bumalik ako para maghanda. Kaya hindi ka makakaya na kumain kasama ko? Kailangan ko ng kasamang babae. Available ka ba? Oo. Magbihis ka na ng gown. Handaan para sa kawanggawa. Pampublikong kaganapan. Kasamang babae. Talaga, isang opisyal na anunsyo. Ayon sa iyong kagustuhan. G-Lu, hindi ko maipataas ang zipper ng gown ko. Pwede mo ba akong tulungan? Ginoong Lu, pwede ba? Ginoong Lu, bagay ba ako? Para maging kasama mo? Perfecto. Ikaw pala si Xiaoran, ang pinakamalaking katunggali ng Lu Corporation, ang tagapagmana ng pamilyang Xiao. Binibining bay. Ano ang may paglilingkod ko? May negosyo ako sa'yo. Negosyo? Alam kong magkatunggali kayo ni Lu Xian. Kamakailan lang, tinututukan niya ang isang malaking proyekto. Ngayong gabi ang pagpupulong niya sa kliyente. Sabi mo ba, ano naman ang makukuha mo? Wala akong hinihinging kapalit. Ayoko lang na maginhawa siya. Bakit? Kasi niloko niya ako. Niloko niya ang nararamdaman ko. Niloko niya ang nararamdaman ko. Masaya akong makipagnegosyo. Yung katabi ni G-Lu. Hindi ko pa siya nakikita dati. Anak kanino kaya siya? Hindi ko pa nakikita, pero base sa kanyang aura at kasuotan parang hindi siya galing sa ordinaryong pamilya. Lu, 40 minuto kang nahuli sa plano. May nangyari ba sa daan? Might longer. Ayot lang. Sige, si Jing Sinclair ay darating sa loob ng kalahating oras. Sige. Sige. G-Lu, siguro nagtataka si Kalihimlin kung bakit ka palaging nahuhuli nitong mga nakaraang araw. Sa tingin ko, alam mo ang dahilan. Ang ex-boyfriend mo ay may magandang panlasa. Medyo mababa siya, pero ang ganda ng katawan niya. Ang dating nobyo mo may magandang panlasa. Medyo malit pero ang katawan nito ay kaakit-akit. Isang ibon lamang na nakakulong na umakyat sa pamamagitan ng mga lalaki. Huwag mong kalimutan ang plano natin. Kunin ang proyekto niya. Relax lang. Ang mga dayuhang iyon, si Claire at ang kanyang grupo, pinahahalagahan nila ang bisyon ng husto. Ang pitch na inihanda ni Lu Xian ay masyadong corporate. Nag-aral ako sa ibang bansa at bumalik. Talagang mas naiintindihan ko ito kaysa sa kanya.
Ay, tingnan mo kung sino ito. Mrs. Sue, maganda ang suot mo. Mas mabuting mag-ingat ka. Kung masira mo ito, natatakot ako na ikaw hindi mo mababayaran kahit buong buhay mo nagsiserve ng mga inumin. Isang taga-serve ng inumin. Akala ko siya ay anak ng mayamang pamilya. Oh, Miss Bai, ang paraan ng pagsasalita mo. Ang mga damit at alas ay mga accessories lamang. Ang mahalaga ay kung sino ang katabi mo. Pagkatapos ng lahat, ang hitsura ng isang lalaki ay ang kaluwalhatian ng isang babae. Ikaw! Ginong Lou. Ang dalagang ito ay madaldal, pero ang lugar na ito ngayon ay para sa pag-uusap ng negosyo. Ang pagdadala ng makinang napalamuti ay hindi makakabuti sa iyo. Narinig ko ang Grupo Lou ay gusto rin ng proyektong Claire. Sayang naman. Ang isang tulad ni Ginoong Lou na nag-aral sa ibang bansa mula pagkabata at lumaki sa Ivy League marahil ay hindi makakapantay. Sa isang tulad ko. Ivy League? Ang ibig mong sabihin ay ang lugar sa Jianzhou na may nakakatakot na pangalan, pero ang mga silid-aralan nito ay pinondohan ng crowdfunding mula sa matrikula ng mga estudyante. Ang diploma mill na iyon. Ikaw, paano mo nalaman yon? Ginoong Lu, naisip ko lang po, parang kilala kita. Ilang taon na ang nakalipas. Sa mga bilog ng mga estudyanteng nasa ibang bansa, may kumakalat na PDF file. Dokumentado doon ang isang binatang si Xiao na nakikipag-date sa isang dosenang kasintahan ng sabay-sabay at nahayag. Sa wakas na hayag, hinubaran sa publiko at binugbog sa kalye. Ang tao sa mga larawang iyon ay mukhang katulad mo. Ikaw, dinudusta mo ako, paninirang puri. Ang isang laruan tulad mo, umaakyat sa tuktok, anong karapatan meron ka para magkalat ng chismis dito? Su Qingyan. Hindi siya laruan ko. Siya ang nobya ko. Si Su Qingyan ang tanging nobya na ako. Si Lu Xian ay opisyal na nililigawan. Lucian! Ikaw! Mr. Lu, kanina ba'y ipinagtatanggol mo ako? Hindi ba't ikaw rin naman ang nagtanggol sa akin? May itatanong ako sa'yo. Parang marami kang alam tungkol sa mga estudyanteng dayuhan. Oh, nahuli mo ako. Sa totoo lang, nung nagtatrabaho pa ako bilang bar hustler, marami akong ginamit na iba't ibang persona na ganoon. Tulad ng ano? Estudyanteng dayuhan. Peke na socialite, rich second generation. Para masiguradong kapanipaniwala, ang bawat persona, nagsaliksik ako ng husto sa bawat isa sa kanila. Kaya siguro mahirap. Ang buhay mo noon. Hindi ko sasabihing mahirap. Kung hindi ko naranasan ang lahat ng yon, hindi kita makikilala. Sa huli, sulit naman pala ang lahat. G. Lu. Walang saysay ang pagtatalo. Narito na si Jen Claire. Panahon na para makita kung ano talaga ang kaya mo. Jen Claire. Ako si Lucian. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Wala nang higit na kinaiinis si Genga Claire kaysa sa mga taong gustong magpabango sa kanya. Mga taong lumalapit lang para magpuri. Bibibay. Kung ang pagpapabango ay nauuwi sa kabiguan, ibig sabihin lang mali ang inaalok mo. O kaya, hindi sapat ang talino ng paraan mo. Ikaw? Hindi na ako makapaghintay na makita kung paano ang isang hostess na hindi marunong magsalita ng ibang wika ay mapapahiya. Kapag napahiya ka, Makikita ni Lucian na ako lang ang karapat-dapat para sa kanya. G. Lu, G. Xiao, ang proposal ninyo kanina ay talagang kahanga-hanga mula sa perspektibo ng negosyo. Pero ang mas importante sa akin ay hindi ang mga superficial na detalye, paumanhin. Magandang gabi po, madam. Magandang gabi po, madam. Ang iyong panyolon ay talagang kahanga-hanga ngayong gabi. Ito ba ay isang lumang silk ng Hermes bandana na naging bandana na naging ginawang iba bilang panyolon? Nakikilala mo? Diyos ko. Ito ay minanako sa aking lola. Gumawa ako ng ilang pagbabago. Gusto mo rin ng mga lumang bagay? Gusto ko talaga sila. Bawat lumang bagay ay may sariling kwento. Halimbawa, ang lokasyon ng proyektong ito ang lumang distrito. Bawat eskinita, bawat daang bato may sariling kasaysayan at init. Gusto ko ang iyong interpretasyon. Sinabi ng aking asawa. Ang gusto niyang gawin ay hindi gibain at itayo muli ang isang bagong komersyal na complex. Sa halip,
ay ibalik ito tulad ng isang mahalagang obra ng sining, panatilihin ang orihinal na kaluluwa nito at bigyan ito ng bagong buhay. Panatilihin ang orihinal na mga workshop ng sining upang ang mga bisita ay makaranas ng hands-on na karanasan. Gawing bilang isang community arts center, regular na nag-host ng mga charitable na eksibisyon at konsyerto. Ginoong Gu, napakalalim ng iyong mga pananaw. Ang iniisip mo ay eksaktong bahagi na pinakagusto kong makita. Sa palagay ko, kailangan natin ng oras para talakayin ng maayos ang mga detalye. Siyempre, kahit kailan. Paano siya nakapagsalita ng Ingles at napakagaling pa? Hindi ba siya ay isang hostess na gold digger? Naloko tayo. Ang babaeng iyon ay tiyak na hindi simple. Lucian, sa tingin mo matatalo mo ako sa pamamagitan ng babae? Panaginip lang yan. Ginoong Lu, kumusta ang ginawa ko ngayong gabi? Hindi kita na-embarrass, di ba? Napakagaling. Napakagaling mong mag-Ingles. At ang iyong mga pananaw ay medyo natatangi. Lahat ba ito ay bahagi rin ng iyong pananaliksik? Oo, upang maging isang kwalipikado gold digger, matagal na akong nagtatrabaho ng husto. Mag-aral ng ibang wika, magkaroon ng kaunting pag-unawa sa sining. Saka lang ako makakapagserbisyo ng mas mabuti sa mga high-end na kliyente tulad mo. Salamat sa iyong tulong ngayong gabi. Kung wala ka, any-cash conduct ng proyektong ito ay maaring napakabagal. Anong gantimpala ang gusto mo? Ay, huwag kang masyadong formal. Binigyan mo na ako ng titulo bilang opisyal mong girlfriend. Siyempre, dapat alagaan ko ang mga problema mo. Tungkol naman sa gantimpala, may isang bagay na gusto ko. Ano? Nakasuot ako ng high heels magdamag. Masakit na ang mga binti ko. Mr. Lu, masahihin mo ako. Sige. Gets ko. Sa opisina. Opo, sir. Ano ang nangyari? May kumakalat na chismis biglaan. Nag-aalok sila ng malaking pera para kunin ang core tech team ng Lu Corporation. Ipapahatid kita ni Secretary Lin sa bahay mamaya. Huwag mo akong hintayin mamayang gabi. Kumpirmado na, 3 core engineers ang nagsumaitin na ng kanilang mga resignation. Ang Xiao Group ay kahit paano nakakuha ng listahan ng mga core engineers. Inaalok nila ang mga ito ng triple ng kanilang taunang sweldo. At Jinding Construction nagmungkahi ng mag-isa na wakasan ang kooperasyon sa proyekto. Si Bai Roxy, noong nagtatrabaho ako, hindi ko siya iningatan. Hindi ko inakala ang tiwala ko sa kanya. Ay magiging sandata niya laban sa Grupo Lu. Tungkol sa Departamento ng Teknolohiya, ginagawa nila ang lahat para panatilihin sila. Pwede tayong magnegosyo ng mga tuntunin. Tungkol sa Jinding, ako na ang bahala. Ginoong Lu, hindi pa po kayo kumakain. Magpapadala ako ng pagkain. Hindi, kailangan kong mag-isa. Nauunawaan ko. Hindi ba't sinabi ko na kailangan kong mag-isa? Anong ginagawa mo dito? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na si Secretary Lin ang iuwi muna kayo para magpahinga? Oh, naalala ko lang kasi, hindi ka gaanong kumain kanina sa handaan. Kaya gumawa ako ng midnight snack para sa'yo. Paumanhin. Hindi ako masyadong gutom. Ginoong Lu, gaano man kalaki ang problema, kailangan mo pa rin kumain. At saka medyo gutom na rin ako. Isipin mo na lang, samahan mo ako. Heto. Tikman mo. Ayos, yan na, Ginoong Lu. O, ano ba yan? Hindi naman ganon kalaki ang issue. Ilang tao lang naman ang naakit sa kabila at ilang kontrata lang ang natuluyan. Malaki ang mundo. Marami pang magagaling na mga inhinyero bukod sa kanila. Tungkol naman sa mga kasosyo. Palitan ng luma, tanggapin ng bago. Nalulusaw ang aming pangunahing teknolohiya. Humihinto ang mga proyekto. Malaking lugi ang ibig sabihin ng bawat araw. Ang mga kawani, ang mga empleyado, lahat sila ay maaapektuhan ng husto. O, kumain ka muna. Pagkatapos mong kumain, baka sakaling makakita ka.
ng mas maraming bihasang mga technical at mas mapagkakatiwala ang mga kasosyo na lalapit sa'yo. Sana nga. Ginoong Lou, may natanggap lang tayong balita. Ang Huaxin Tech mula sa Jing City ay nakipag-ugnayan sa atin. Sabi nila, sobrang interesado sila sa ating proyekto at handa silang magbigay ng suportang technical mula sa kanila. Makakapagpadala sila ng team dito para pag-usapan agad ang mga bagay. At saka, ang taong namamahala sa Cosmic Capital ay nagpadala ng email na nagtatanong kung bukas tayo sa pondo o mas malalim na pakikipagtulungan. Napakalakas ng kanilang background. Ang bilis nila kumilos. Ang Huaxin Tech mula sa Jing City, ang Cosmic Capital. Paano nila? Anong problema, Ginoong Lou? Bakit mo ako tinititigan? May nakadikit ba sa mukha ko? Kanina mo lang sinabi na pagkatapos kumain, babaliktad ang mga bagay. Paano mo nalaman? Nagkukunwari lang ako. Sinabi ko lang yon para aliwin ka. Hindi ko inaasahang tama pala talaga. Ginoong Lou, patunay lang yan na ako talaga iyong swerte. May tatawag sa akin. Kayong dalawa na lang mag-usap. Kumusta, Tay? Nasa Haicheng na ako. Gusto kitang makita. Ano? Ikaw? Alam mo na nasa Haicheng ako? Pupunta ka bukas para makita ako? Sige. Bakit mo biglang binigyan ng Lu Corporation ng 2 malaking puhunan? Huwag mong sabihin na may gusto ka sa isang lalaki mula sa pamilyang Lu? Hindi. Malaki lang. Ang tiwala ko sa kinabukasan ng Lu Corporation. Hindi ka ba naniniwala sa desisyon ng anak mo? Yan ang gusto kong marinig. Ang isang pamilyang tulad natin ay hindi kayang pantayan. Ang pamilyang Lu. Ang anak ko ay dapat magpakasal sa isang talagang natatangi. Nag-ayos ako ng ilang pagkikita para sa'yo. Tay, hindi ba't kailangan mong dalawin si Tito Song? Dapat umalis ka na. Mahuhuli ka. Mauna na ako. Lumalaki ang mga bata. Nakakalimot na sa kanilang ama. Sandali lang. Sa susunod na buwan, ang Su Group ay opisyal nang papasok sa merkado ng Haicheng. Kapag nangyari yon, babalik ka para magtrabaho para sa akin. Sige. Jilu, pasadyang gawa yung sasakyang yun. Galing sa kabisera ang plaka. Iimbestigahan ko ba? Hindi na kailangan. Pumunta muna tayo sa villa. Opo. Jilu, ang aga mo namang umuwi ngayon. Umupo ka. Kailangan nating mag-usap. Mag-usap? Tungkol saan? Ito ang kasunduan sa pagwawakas. At isang bayad pinsala. Ano ang ibig mong sabihin nito? Pinalalayas mo ako? Nakita ko ito kaninang hapon. Nakita ang ano? Kasama mo ang isa pang lalaki. Ang kanyang kotse, ang kanyang mga damit, lahat ay nagpapahiwatig na siya ay isang lalaking may kaya. Ang kaya niyang ibigay sa iyo ay hindi ko kaya. Siya nga ang mas mabuting pagpipilian para sa iyo. Hindi mo naman kailangang itago ito sa akin. Ang meron tayo ay isang transaksyon lang naman simula pa lang. Hindi ko ipipilit ang sino man na manatili. Ginoong Lu, ano ba ang nasa isip mo? Yun ang tatay ko. Tunay na ama. Tatay mo? Nakikita mo. Ang tatay ko ay isang trooper. Iyon, na kotse ay ipinagkaloob ng kanyang amo. Ang Amerikana ay para sa kanyang isuot upang magmukhang maganda ang kanyang amo. Nasa Haicheng siya ngayon para sa isang business trip at dumaan lang para bisitahin ako. Lucian, pinalalayas mo ako dahil lang doon? Napakaliit ng tiwala mo sa akin? Ako. O baka naman, nagseselos ka? Sabihin mo sa akin, nakita mo kami at inakala mong nakahanap na ako ng bagong sugar daddy? Kaya nagseselos ka? Hindi ako. Naiinggit ka lang. Padalhan mo ako ng kopya ng larawan. Aling larawan? Larawan mo nung bata ka. Ang cute nito. Sanganan, anong karapatan mo para pigilan akong pumasok?
dahil ako ay ang may-ari ng tindahang ito. Pinapasok lang kita dati dahil ikaw ang nobya ni Lucian. Ngayon, pasensya na sa sabi, wala ka sa listahan ng aking mga bisita. Tingnan mo, siya yon, ex-girlfriend ni Lou, yung nakipaghiwalay sa kanya ng 100 beses. Narinig ko si Ginoong Lou seryoso na ngayon. Naglabas pa siya ng pahayag sa publiko. Kung wala ang titulo bilang nobya ni Ginoong Lou, ang katayuang iyon, sino pa ang magpapansin sa kanya? Matagal ko na siyang gustong balewalain. Mag-enjoy ka sa paglalakad. Huwag ka nang bumalik. Hindi, ako lang ang babae na minahal ni Lucian. Ilang taon na akong nasa tabi niya, walang makakapalit sa akin. Lucian, ganun ba kalaki ang galit mo sa akin? Hindi mo man lang ako pinapasok sa pintuan ng Lou Corporation. Matagal na tayong tapos. Tapos na. Paano naging tapos sa atin nitong nakaraang 10 taon? Ako palagi ang nakikipaghiwalay. At ikaw ang humahabol sa akin. Pero ngayon, bakit hindi ka na bumalik para sa akin? Hindi ba't sinabi mo, kahit anong mangyari, hindi mo bibitawan ang kamay ko? Ang pagmamahal mo sa akin, hindi kayang tiisin ang munting pagsubok na yon? Roxy, ang pag-ibig ay hindi dapat sinusubok. At ang iyong kapareha ay hindi dapat inaapi. Naiintindihan ko na. Si Suching yan ba? Ang babaeng iyon. Siguro dahil sa kanya. Lucian, tayo ang magkatulad. Nitong 10 taon, kasama kita mula noong estudyante pa tayo hanggang ngayon. Ano naman siya? Isang hostess sa bar na nagbebenta ng ngiti para mabuhay. Karapat-dapat ba siyang tumabi sa'yo? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kumikita siya sa sarili niyang sipag. Wala namang kahihiyan doon. Binigay ko sa'yo ang maraming taon ng aking kabataan. Ang gusto ko lang naman ay kaunting atensyon mo para mas maging panatag sa pagmamahal mo. Ngayon, dahil lang sa isang babaeng ilang buwan mo palang nakikilala, ganito ang trato mo sa akin? Sige, kung ganun ka siya kaimportante sa'yo, sisiraan ko na lang siya. Huwag mong subukang hawakan siya kahit isang daliri. Natatakot ka? Lucian, natatakot ka. Sa 10 taon na magkasama tayo, natakot ka ba kahit minsan para sa akin? Kapag mas natatakot ka, lalo kong gagawin ito? Kahit kaya mo akong pigilan? Kaya mo bang pigilan ang lahat ng kaaway na gusting maghiganti at kunin ang yaman ng pamilya mo? Lahat sila? Kapag nawalan siya kahit ng isang hibla ng buhok, gagawin kitang maghangad na ikaw ay patay na. Lucian, sisiguraduhin kong malaman mo na ang pag-iwan sa akin ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa mo sa buhay mo. Nandito ka na. Makinig ka, kanina nakakita ko ng nakakatawang palabas. Ginoong Lou, ano yung nangyari? Wala, medyo mahirap ang mga pangyayari nitong mga nakaraang araw. Mag-ingat ka kapag lalabas. Hindi! Kapag mas natatakot ka, lalo akong determinado na gawin ito. Kahit na mahinto mo ako, mahinto mo kaya. Ang lahat ng gustong maghihiganti, ang mga kaaway na gustong agawin ang yaman ng pamilya mo, ang mga karibal mo. Hindi kita hahayaang masaktan dahil sa akin, mahulog sa panganib. Baliw na si Bai Roxy, hindi rin titigil si Xiaoran. Karapat dapat kang maging ligtas, isang malayang buhay. Hindi yung mamuhay sa anino ko. Maagang tinapos ang kasunduan. Narito ang pera. Sapat para sa iyo at sa iyong ama para mamuhay ng komportable habang buhay. Umalis ka sa Haicheng. Pumunta ka sa isang ligtas na lugar. Magsimula muli. Dahil basta sinabi mo kahapon dahil gusto akong saktan ni Bai Roxy. Mapanganib sa paligid ko. Kung mananatili ka sa tabi ko, magiging target ka lang. Kaya gagamitin mo ang para sa ikabubuti ko bilang dahilan. Para tuluyan mo akong itaboy? Ito ang pinakamagandang paraan para maprotektahan ka. Ayoko nun. Lucian,
Alam mo ba na ang pag-uugali mong ganito ay mas masakit pa kaysa sabihin mong, hindi mo na ako mahal? Sige, aalis na ako. Pero bago ako umalis, gusto kong sabihin mo sa harap ko na pinaalis mo ako. Hindi dahil natatakot kang masaktan ako, kundi dahil wala ka talagang pakialam sa akin. Oh, ang pagiging nasa tabi mo ay magdudulot lang ng mas maraming problema sa akin. Sige, kung gayon gagawin ko ang gusto mo. Pag alis ni Miss Sue sa villa, nawalan na kami ng contact sa kanya. Hindi rin na-update ang location data niya. Ang mga tao natin ay nawalan ng track sa kanya. Hanapin siya. Ipadala lahat ng pwedeng ipadala. Tingnan ang surveillance. Makipag-ugnayan sa traffic department. Bantayan mo sina Roxy at Xiaoran. Mr. Lu, kailangan mong kumalma. Baka si Miss Sue ay... Kumusta? Qingyan? Ikaw ba yan? Nasaan ka? Mr. Lu, gusto mong makita ang nobya mo? Maghanda ka ng 50 milyon sa cash. Private room 3 sa Muse. Huwag kang tatawag ng pulis. Kung hindi, Qingyan. Nasaan ang pera? Mr. Lu, ang mahal pala ng babae mo, ha? Pero nagbago ang isip ng amo ko. Gusto namin ang pera at ang buhay niya. Sabihin mo, sino ang gumawa nitong bagay na to? Ang galing nitong magpatakot ng tao. Anan, tapos na ang palabas. Salamat sa tulong mo. Walang anuman. Wala lang yon. Hindi ko na kayo istorbo. Natakot ako. Okay ka lang? Plano mo ang lahat ng ito. Ano pa? Hanggang sa matakot kang mawala ako. At sa katunayan ay mawala ako. Alam mo ba na nagiging baliw ako? Akala ko, Alam ko! Kaya kailangan kong ipaalam sa'yo. Lucian, ang pagtataboy mo sa akin. Hindi naman ako nagiging mas ligtas kung gusto ni Roxy akong saktan. Kahit saan ako, mahahanap niya ako. Kaya, ang pinakamahusay na paraan para protektahan ako ay panatilihin mo ako sa tabi mo. Kapag nasa tabi mo ako, kapag nasa peligro ako, maaari kang agad na protektahan ako. Kapag mas malakas ka, mas ligtas ako. hindi ko nahahayaan kang lumayo pa. Dapat ganito na talaga. Bukas ang pulong ng pag-aalok para sa pagtutulungan ng Haicheng branch ng Su Group. Sasama ka sa akin. Ang pulong ng pag-aalok ng Su Group? Ako! Mr. Lu, yung ganong okasyon, hindi naman bagay na sumama ako, di ba? Una, wala akong professional background. Pangalawa, hindi ko naintindihan yung mga business terms na ginagamit nyo. Hindi mo kailangang intindihin ang mga terms. Sa huling dinner, may mga napakagandang insight ka. Ngayon, tumabi ka lang sa akin at magbigay ng mga suggestion. Bukas. Baka hindi ako maganda ang pakiramdam. Yung mga nakaraang beses na nakikipag-negotiate ako sa Su Group, ginamit mo na ang sakit ng ulo, sakit ng tiyan, at allergy bilang dahilan. Ano naman ang rason ngayon? Ako, hindi maganda ang pagkakasya ng sapatos ko. Bukas ng umaga, papadalhan kita ni Secretary Lin ng 10 pares ng magandang high heels na sakto sa'yo. Pumili ka ng isa. Aalis tayo eksaktong 2:00 ng hapon bukas. Hoy! Ay! Naku. Paano kung makita ako ng tatay ko? Hindi. Hindi ko pwedeng makilala ako ng tatay ko. Kailangan kong mag-disguise. Sige, kaya mo yan. Ano ito? Ginong Lu, bilang kasama mo naniniwala ako ang profesionalismo at seryosidad.
ang pangunahing prioridad natin. Ang kasuotan ko ay sumasalamin sa mahigpit at praktikal corporation ng Lou Group. Sabihin mo na lang na pangit ako at huwag mo akong papayagang pumunta. Huwag mo akong papayagang pumunta. Ay, sino ba ito? Binibining Sue. Ang kasuotan mo ay nakakagulat. So, Lucian, nagbago ba ang taste mo lately? O kulang ka sa pera? Wala ka bang pera para sa mga damit? Ginoong Lou, para sa ganitong okasyon, hindi ba nag-ayos ng kaunti ang Binibining Sue? Ito. Maaring isipin ng mga tao na siya ang tagalinis ng opisina ng kumpanya mo. Ang pagdadala ng taong katulad niya para makipagnegosyo sa pamilyang Sue, ipinapakita ito ng lubos na kawalan ng respeto sa pamilyang Sue. Oo. Ako ang pinakabaduy dito. Sige, tuloy-tuloy lang ang pag-atake sa akin. Sa ganitong paraan, Lucian, ay hahayaan akong umuwi. Ang suot niya ay sarili niyang usapin. Ito ay sarili niyang gawain. At kung sino ang aking dala ay wala kang pakialam. Ang Sue Group ay tumitingin sa mga panukala sa trabaho at kakayahan. Hindi sa kung sino ang may pinakamalaking aparador. Kakayahan. Lucian, huwag kang magpanggap na matapang kung hindi naman. Mabuti pang sabihin ko sa iyo, si tagapamahala Leo mula sa sangay ng grupo ng Sue ay naasikaso na namin. Ang kasunduan sa pakikipagtulungan ngayon ay determinado akong manalo nito. Ikaw, kasama ang iyong nakakahiyang babae, dapat na lang umalis ngayon. Tigilan ang pagpapahiya sa sarili. Pinahahalagahan ni Chairman Sue ang mga pakikipagtulungan na sumasalamin sa isang kasosyo mga halagang pampamilya at panlasa. Lucian, tingnan mo ang sarili mo. Matapos kang makipaghiwalay sa akin, napalilibutan ka ng ganitong klase ng walang klaseng babae. At ang iyong kumpanya ay nanginginig na. Si Chairman Sue ay hindi ka kailanman isa sa alang-alang. Ano ang nangyayari dito? Lahat ng ingay na ito. Ginoong Sue, ako si Lucian mula sa Lou Group. Ito ay isang karangalan na makilala kayo. Isang maliit na hindi pagkakaunawan lang iyon. Humihingi ako ng paumanhin sa abala. Ginoong Lou, may mga naririnig ako kamakailan tungkol sa iyo at sa iyong kumpanya. Dito sa Sue Group, napakahalaga sa amin ang katatagan at imahe ng isang kasosyo. Ginoong Sue, tama po kayo. 10 taon na akong kasama niya. Dahil sa babaeng ito, sa kanilang mga kahina-hinalang gawain, gusto niyang makipaghiwalay sa akin. Hindi pa nagtatagal, nagtitinda pa siya ng inumin sa isang bar. At ngayon ay sumulpot siya sa ganitong importanteng okasyon. Hindi ito angkop. Ginoong Sue, ang aming Shaw Group ay lubos na naiiba. Ang reputation ng aming pamilya ay walang bahid, matibay ang aming pundasyon. Hindi tulad ni Ginoong Lou na magulo ang personal na buhay. At ang kanyang kasama ay walang dignidad. Masyadong mataas ang panganib na makipagsosyo sa kanya. Ang aming Shaw Group ang pinakamahusay na pagpipilian. Ginoong Lou, kung ang mga taong nasa paligid mo ay nagdudulot ng ganitong kontrobersya, seryoso akong nag-aalangan sa iyong kakayahan na pamunuan ang isang koponan o proyekto. At ikaw, sa murang edad mo, pwede kang matuto ng kahit ano, pero pipilitin mong kumapit sa isang lalaking may kasintahan. Wala kang respeto sa sarili. Wala kang hiya. Kung ako ang magulang mo, mamamatay ako sa kahihiyan. Matandang lalaki ka. Anong sinabi mo? Anong tawag mo sa akin? Ikaw, tinawag mo talagang matanda si Chairman Sue? Lucian, ang babaeng ito, ang lakas ng loob niyang tawaging matanda si Chairman Sue? Tapos na ang kanyong Lou. Tama! Tinawag kitang matanda. Ano naman? Ano naman kung hostess ako? Ninakawan ba kita? Nagtratrabaho ako ng marangal para mabuhay. 10,000 beses akong mas mabuti kaysa sayo, na puro lagay lang ang alam para umusad, pandadaya, at pagiging palamunin sa sarili mong pamilya. 10,000 beses akong mas malinis kaysa sayo. At ikaw, hindi mo alam kung paano magmahal. Bigo ka sa pag-ibig, kaya gusto mong isama ang buong mundo sa pagkalugmok mo. Lagi kang nagkakagulo, isang babaeng mapait. Anong karapatan mo para utusan ako? Anong lakas ng loob mo para pangaralan ako tungkol sa klase at halaga ng pamilya? Huwag kang mag-imik. Malapit nang mahila mo pababa ang angkan ng Lou at masama ka sa blacklist. Batugan ka.
Anong lakas ng loob mong paglaruan ang sarili mong ama at ganyan ka manamit? Sinabi mo lang, dapat kang mamatay sa kahihiyan. Chairman Su, ano ang sinabi mo? Mga kabigan, siya ang aking walang kwentang anak, Su Qingyan. Hindi, imposible! Hostess lang siya, paano siya magiging tagapagmana ng pamilyang Su? Sarili kong anak. Paano ko siya mapagkamalan? Kahit maging abo siya, kilala ko pa rin siya. Papa ang dalawang ito na nambuli sa akin. Narinig ko para sa pulong ng pagbid, nagbigay pa sila ng regalo kay tagapamahala Liu. Ikaw ang bahala. Kayong dalawa, lumayas kayo ngayon. Sa corporation, hindi na makikipagtulungan sa inyo. Hindi, Chairman Su, Miss Su, walang kinalaman ako dito. Ang babae lang ito ang naglokohan sa akin. Shaoran, ano ang sinasabi mo? Ha? Hayan, hinampas mo ako? Ikaw ang dahilan. Na-offend ko ang tagapagmana ng pamilyang Su at ang Su Corporation. Ikaw ang dahilan, ang pamilyang Xiao ay tapos na. Tapos na. Lucian, sa tingin mo nanalo ka. Ang babae ito, palapit siya sa'yo simula pa. Anong hostess? Anong mahirap na pamilya? Gumagamit siya ng peke na pagkakakilanlan para palapit sa'yo. Binobola ka niya. Talaga bang ikaw ay ang tagapagmana ng Su Group? Oh, ako ay isang anak na babae ng pamilyang Su. Ang tagapagmana ng Su Group. Pero ang iyong ama ay isang driver lamang, hindi ba? Paumanhin. Nagsinungaling ako sa'yo. 'Di ba? Nagsinungaling din siya sa'yo. Kinagago ka lang niya. Hindi. Hindi iyon, Lucian. Sinadya kong lumapit sa'yo. Mula pa noong 6 na taon ang nakalipas sa paaralan, nang hinikayat mo ako, ang mahiyain at walang kumpiyansa na babae. Nahulog ako sa'yo. Ano ang sinabi mo? Nagkunwari akong mahirap. Pangako ay makalapit sa iyo ng walang hadlang. Nagplano ako upang ako ay manatili sa iyong tabi ng natural. Itinago ko ang aking pagkakakilanlan. Dahil gusto kong malaman kung nang walang lahat ng kislap at ganda, ako lang Su Qingyan bilang isang tao ay makahanap ng paraan sa iyong puso. Nakalimutan mo na ako, hindi ba? Ikaw. Ikaw yung babae mula sa Jingxi High School. Mula noong araw na yon, 6 na taon na ang nakalipas. Paghabol sa iyo, paglapit sa iyo, pag-angkin sa iyo, yun lang ang aking plano at kalkulasyon. Lucian, kung galit ka, dahil nilinlang kita, hindi rin ako magagalit. Dahil yun lang ang nagpapatunay, nahulog ka na para sa akin. Su Qingyan, sinungaling ka. Hindi. Imposible. Lucian, sa loob ng 10 taon, ibinigay ko ang buong puso't kaluluwa ko at hindi pa rin kita naitali. Ang lahat ba ng aking takot? Pagpupunyagi. At mga pangamba sa mga nakaraang taon, isang biro lang sa iyong mga mata? By Roxy, salamat sa iyong pakikisama sa lahat ng mga taong ito. Pero hindi hanggang sa nakilala ko si Qingyan na naunawaan ko na ang buhay ay puno ng mga paghihirap, lalo na sa isang relasyon, 2 taong nagmamahalan. Hindi dapat magpahirapan sa isa't isa, kaya hayaan mo na. Hayaan mo akong umalis. At hayaan mo rin ang sarili mo. Katawa-tawa. Su Qingyan. Ito ba ang taong hinanap mo para sa anak ko? Pangkaraniwan ang kalagayan ng pamilya, pangkaraniwan ng trabaho, at nakatali pa rin sa dati niyang kasintahan. Ikaw, punasan mo nga yung kakatuwang makeup sa mukha mo. At ikaw, sumama ka sa akin. Ay nako. Ang ekspresyon ng tatay ko, eksaktong kapareho noong siya'y nag-interogasyon sa isang vice-presidente na nagnakaw ng 800 milyon. Eksaktong kapareho. Buti na lang nakarating ako sa tamang oras. Muntik na akong makalimutan ang magandang palabas na ito. Ang pangalan mo ay Lucian. Opo, Chairman Su. Kaya hayaan mo akong magtanong sa iyo. 10 taon kang mas matanda sa anak ko, muntik nang magsara ang kumpanya mo. At may 10 taon kang relasyon. Ano sa palagay mo ang nagpapahintulot sa iyong pakasalan ng anak ko? Dahil mas matanda ka? O dahil mas may karanasan ka? Ano ba ang pinagsasabi ng matandang yon? Tumahimik ka, ito na ang pinakamahalagang sandali.
Chairman Su, lahat ng sinabi ninyo ay totoo. Hindi ko maipangako kay Yan ang isang perpektong nakaraan. Bufonis, may pangako ko na maibibigay ko sa kanya ang isang kinabukasan kung saan ibibigay ko ang lahat ng buong puso at kaluluwa. Madali lang sa'yo sabihin yan. G, Su, yung tipot na hawak mo, gawa ba ito ni Master Gu Jingzhou? Marunong ka sa ganito? Marunong siya sa ganito? May konting interest ako dyan. Tingnan mo nga. Sabihin mo sa akin itong tipot ni Gu Jingzhou. Tunay ba o peke? Ang tipot na ito, di kalidad ang luwad na di couching. Mahusay din ang pagkakagawa. Sa unang tingin, halos tunay na tunay. Pero hindi ito tunay na gawa ni Master Gu. Sa tunay na gawa ni Master Gu, ang pagkabanat ng mga linya sa katawan at ang diwa at enerhiya sa daloy nito, kahit kalahati, hindi kayang gayahin ng isang manggagaya. Naaaninag mo pa ang enerhiya ni Master Gu. Posible ba yon? Ang mga tipot ni Master Gu ay binibigyang diin ng tuloy-tuloy at natural na daloy. Kahanga-hanga man ang pirasong ito. Sa aking mababang opinyon, ito ay kontemporaryong imitation ng isang master. Napakataas ng antas ng kasanayan pero hindi ito tunay na gawa ni Master Gu. Hahaha. Sa lahat ng mga taon, ikaw ang una nakakita nito na napagtanto na hindi ito tunay na gawa ni Master Gu. Ako mismo gumawa nito. Ginaya ko lang ang estilo niya para lang masaya. Hahaha. Pagkatapos ng lahat ng mga taon, ikaw ang una na makakita na hindi ito tunay na gawa ni Master Gu. Ako mismo ang gumawa ng palayok na ito. Ginaya ko ang kanyang estilo para lang masaya. Hahaha, halika. Tingnan mo ito. Galing ito sa panahon ng Yongle. Nagkakamali ba ako ng paningin? Bakit parang nakakita si Tito ng matagal nang nawawalang kapatid? Tunay ito. Eksakto, sabi ko sa iyo. Noon iginiit ni matandang Song na peke ito na talagang ikinagalit ko. Ikaw ang nakakaalam ng totoo at may magandang mata. Girl, sa tingin ko nakita ko lang ang tatay mo na niyayakap ang nobyo mo. Nakita ko rin. Ngumiti ang tatay ko parang batang 200 pound. Tatay, tapos ka na bang magsalita? Paano naman ang bagay ko? Labis akong natuwa kay Xian. Salamat, Chairman Su. Huwag mo akong tawaging Chairman Su, masyadong formal yon. Tawagin mo akong kuya. Kuya. Ano ba ang Chairman Su? Ang formal naman. Tawagin mo na lang akong kuya. Kuya. Dad, kaninong panig ka ba? Ako ang iyong anak na babae. Dapat sinusubukan mo siya. Paano ka nakikipagkapatiran? Nang ganyan, nagkagulo na ang ating pagkakasundo-sundo ngayon. Akala mo ba nakalimutan ko na? Tinawag mo akong matanda? Si Xian ang batang ito ay mas matino kaysa sa iyo. Tungkol sa pagsubok na yon, nakapasa siya. Si Xian ang batang ito ay matatag, responsable at maraming alam. Noon lang naman, hindi maganda ang kanyang panlasa. Ngunit sa iyo, siya ay tunay na tapat. Pero makinig ka anak, kung sakaling hayaan mong masaktan ang aking anak na babae, kahit gaano pa kami ka-close, hindi kita palalampasin. Huwag kang mag-alala, Uncle. Talagang sigurado. Sige, ayos lang. Ang pagkakaisa ng pamilya? Ang magkapatid na nagkakasundo? Hindi naman siguro masama yon. Hahaha.